Hindi, doon nga ulit kasi ibang account 'yon. Opo nga, anong Hong page? Kong dollars 'yon. 552. 21 daw, page 21, please. Page 21. Yeah, page 21. Ito po. Ito po money in the bank. Ito ho ay Hong Kong dollar account with Edubiges Baluloy, Citibank Hong Kong. Ang halaga po niyan, 499,367.36 or equivalent amount in peso, 1.701, 649,000.54. Ito pong sumunod, February 1994 statement, 501,872.32. Judge Marbine din po, naka-care off din po kay Ate Ebeng Baluloy. Ito ho, katulad na sinasabi ko, sir, sample lang po yan. Pero yun hong kabuuan yan, andyan sa inyo, sir, yung original. Makikita naman po ninyo. Hindi ko na lang po binasang lahat para hindi naman tayo uubos. Ano? Ito ho, sasabihin ko lang na ito ho yung aking katibayan. Ando na po tayo na magpapatunay po na ito po ang patunay nakatiwala po ni BP Binay si Ate Ebeng Baluloy tungkol sa pera. Dahil yung nung aking testimony nun tungkol sa bag, pinatitibay ko lang ho, Senador, na talagang hindi lang doon sa bag. Talagang pati sa mga account ng ating Vice Presidente na noon ay mayor namin sa Makati, pakiran mo lang hanggang doon sa makarating tayo. Ayan. Na talaga ho si Ate Ebeng at si Mr. Limlingan ang kanyang katiwala. Next please. Ayan. Doon din ho sa sinabi ko noon, sir, na 13% na pinupuntahan. Ayan ho, si Mayor Junjun sa kanya isang bag. Si Ate Ebeng yung medyo maliit na bag na pampersonal. At si Mr. Gerald Limlingan para doon ho sa campaign fund ng ating Vice Presidente. Ang isa pong tanong dito, sir, next slide please. Dineklara ba ni BP Binay ang mga foreign accounts na ito sa kanyang SALN? Ito po, sir, magkatabing slide na mas malapit po sa inyo, sir. Doon po sa kanyang 1989 SALN, ang cash declared po niya, sir, 379,284. Pero doon ho sa kanyang account pa lang sa Hong Kong, 1.1 na po ang kanyang pera. Kung i-convert na po natin yan in peso. Doon po sa kanyang 1990, ang declared cash po niya, 394,225.64. Pero ang pera ho niyang nasa Hong Kong, 1.487, 129.17. Kaya ako ho, pinagtabi, sir, yung SALN at saka po yung, yung kanyang mga perang na-discover natin doon sa pinadalang balikbayan box sa akin. Nung sarili niyang tao, na ang sabi po, baka, sir, makatulong sa inyo para lumabas na ang katotohanan. Yung po, sir, sumunod, 1991, SALN ni BP Binay, declared cash, 856,937.72. Pero ang pera po niyang nasa Hong Kong, sir, na kinumbert na natin in peso, 1,916,812.47. Doon po, sir, sa 1994, nagdideklara na ng malaki-laki si BP Binay, sir. Ang cash declared niya sa kanyang SALN, 2,945,057.82. Pero malaki pa rin yung kanyang nasa Hong Kong, 3.543, 488.37. Yung pong 1996 na kanyang SALN, ang sabi po niya, nabawasan niya tayong pera, baka may pinagkagastusan. Ang sabi po niya, ang pera na lang niya, 1,041,387.24. Pero lumaki naman po yung pera niya. Baka po pinadala sa Hong Kong, kaya naging 3.879,074.03. Next slide. Ang sabi po naman dyan, pero meron ding mga bank account na nakapangalang kila Gerald Limlingan at Ebeng Baluloy. Ang sabi po niya, kaibigan lang niya si Gerald Limlingan, di po ba? Best friend.
pinagkakatiwalaan at hindi naghahanap buhay sa City Hall. Next slide. Dito po may makikita kayo, ING. Baring po ito. Meron po siyang pera na nakapangalan, ang doon po sa taas, Edobal. Yung pong ibig sabihin ng Edobal, Edobihes Baluloy. Pag nakakita naman po kayo ng account na Jerlim, ang dali naman po sir intindihin nun Jerelimlingan po ang ibig sabihin nun. Meron ho siyang pera, October 13, 1997, meron pong perang nakapahawak niya sa dalawang yan, 404,255 peso. Noong pong sumunod, sir, December 15, 1997, lumaki na po yung kanyang pagtitiwala. Ang halaga na ho na perang hawak ng dalawa, 5,760,800 pesos ang halaga. Noong pong sumunod na taon, sir, 1998, ang hawak na pong pera ng dalawa, 4,888,650. Ito po, sir, taon-taon, kaya nga ho, nag-sampling lang ako, pero hindi po ibig sabihin, sir, na yan lang ang pera, ha? Nagsasampling na lang po ako para hindi naman tayo kumain ng masyadong mahabang oras. November 5, 2014, meron po silang 30 million pesos, yung pong nando sa itaas, statement on your 26 million, statement on your account peso, euro peso po kasi yung nasa taas, sir. Pero ito hong nasa ilalim, 4 million. Ayan po ang kinita. Yung pong kinita noong 26 million na euro peso, 1.314,805.56. At yun naman hong peso na 4 million, kumita po yun ng 203,303.33. Doon po sa sumunod, sir, na slide, makikita rin po ninyo dyan, opening balance, 94,656, dated July 24, 1998. Closing balance, 1.956, 666.66. Nakapangalan pa rin po doon sa dalawang kaibigan lang daw. Okay. Next slide, please. Paano natin masasabi na ang perang ito ay kay Binay at dami lang sila, Limlingan at Baloloy? Yung pong sumunod na slide, sir, katulad ho nung ipinakita ko nung nakaraang mag-testify ako rin, siguro natatandaan po niyo yung sulat na yan. Yan po ay sulat kamay ni Mr. Jerry Limlingan, nakatiwala ni BP Binay, na kung saan gumawa po siya ng summary nung perang hinahawakan nila ni Ebeng Baloloy. Yung pong asa itaas, nakadeposito sa ING account under Baloloy, nakadeposito sa RCBC Securities Baloloy, nakadeposito sa MDB account ni Gatan, nakadeposito rin sa MDB account ni Chua na pinagtataguan ni Mr. Limlingan. Meron pong tunay na perang kabuuan na 76,395,425. Doon po, sir, sa ibaba, may petsa po yan na summary as of November 16, 1998, ING account, Baloloy, 57,704,899. RCBC Securities, Baloloy, 2 million. MDB account, Chua, 1.4 million. MDB account, Baloloy, ang total po naman ng isang yon 66,811,331,000. Regular report po ulit ni Limlingan kay Binay, ING account, Baloloy, Limlingan. Joint na po sila rito. Noong pong petsang 6/27/1997, sinasabi po niya sa report niya na meron silang hawak na pera na 25,292,099. At yun noong petsa March 3, 1998, meron pong nadagdag na 5,457,300. 7/17/1998, may nadagdag na 21,955,500. 8/25/1998, 5 million.
total of 57,704,899. RCBC Securities, Baloloy Limlingan, deposit 10/30/1998, 2 million. Ito ho yung mga iba't ibang account na ginagawa naman ni Mr. Limlingan. Yung next slide. Ayan. Makikita niyo ho yung flow, ang total puro sa ibaba, 5,706,432. Ito ho ulit yung panibagong report niya. Regular reports, Limlingan kay Binay, ING account, November 16. Hindi ko lang ho maunawaan yan kung anong taon, ano. Pero may nakapetsa po siyang November 16. Sinasabi po niya rito, Euro Peso bonds at placement cost, 23,634,000. CTD placement, 7,400,000. Peso dollar swap at placement cost, 5 million. IBRD bonus at placement cost, 3,450,000. Short term, ito ho yung pag pinaiikot nila yung pera, 3.4. Due from Jerry L. on November on exchange loss. Ayun, natalo yata sila puro, 4,800,000. Pero subtotal, 47 million. Ito pong susunod, SM International Note at placement cost, 341,157.99 US dollar. Union Bank CTO at placement cost, 95,000. August 28, Union Bank yield, 1,654. November 16, SM International Note yield, 13,531. Subtotal at exchange cost of 41.80, 18,900,580. Ang grand total po sa ibaba, 66,608,159.89. Next slide. Ito po, sir, wala po akong original copy niyan. Pero yan po ay nakasama doon sa mga dokumento na nakita ko po rin sa box. Ito po, sinasabi rin po niya rito na may petsa po na June 27, 1997, March 3, 1998, July 17, 1998, August 25, 1988, 57,704,899. Tapos po, may nakanote dito, hindi po kasi ako sanay maglaro ng stocks. Current portfolio. Ito po yung mga distribution, Euro Peso, nakalagay dyan, meron pong CTD, Certificate of Time Deposit, Peso Dollar, cash account. Kamukha din nung kanina, sir. Kamukha din nung kamukha kanina. din po nung kanina. Sige po. Ito hong next, hindi ko na po, may mga madadamay po kasi sir ng mga ibang tao doon sa mga stock certificate. Kaya minarapat ko na po na hindi na i-presenta yon dahil nang makita ko po. Sa slides, pero sinabit mo sa amin. Opo. Opo, nasa amin po. Sige po. Tapos na, Vice Mayor? Opo. Well, since nabanggit ni Vice Mayor sa presentation niya yung non-declaration of certain assets sa SALN, no? Sa palagay ng chairman, although I allowed you to provisionally present, no, yung hindi ko na po itatouch yun sa tingin, kung yung non-declaration of assets in the SALN or misdeclaration of SALN or improper filing of SALN, hindi na po sakop yan sa ating proposed Senate Resolution 826, but of course, I'm aware na wala pong nagbabawal sa isang senador to pursue this subject matter through another resolution na dadaan po sa tamang proseso. Okay. So that is as far as the SALN is concerned, hindi na po natin ipupursu sa future hearings po. Let go na po yan na topic ng SALN. Hindi na po natin papasukin yan. Okay lang naman po sa akin yung senador. Yes, I know. Basta yun lang yung immediate reaction ko sa inyo. Kaya kung sa future hearings po natin, mag-self-restraint na tayo, hindi ko na po papayagan ang presentation kung
misdeclaration of SALN, improper filing of SALN lang yung topic po natin. Apo? Senator Cayetano? Sir Chair, I have no objection kung later on i-exclude yung evidence so far as SALN, kasi may mga ahensya naman katulad ng Ombudsman na titingin yan, no? Aside from yung Senate. But so far as it is evidence of the relationship of Ebeng Baloloy and Jerry Limlingan to VP Binay when he was mayor, no? As you said, it's provisionally there, and we will give the Vice Mayor, and I ask that we'll give the former Vice Mayor leeway later on, no, to connect the dots, no. Having said that, Mr. Chairman, can I have a few minutes to clarify some items, no? Go ahead, Senator Cayetano. First of all, thank you, Vice Mayor, na hindi mo na binanggit yung mga ibang pangalan kasi syempre yung privacy din nila, no? Pero sinabmit mo sa amin. Gusto ko lang ipa-confirm sa'yo dahil nakita po natin kay Mr. Chu at sa mga abogado po ng Binay Law Office, tad-tad yung mga kumpanya ng representante ng Law Office, no? So, will you confirm that there are stock certificates na nakapangalan kay VP Binay? Anyway, it's with us, no? But just for the testimony. Pero nakalagay and/or. Tapos may pangalan doon, pero abogado din niya sa Law Office. Tama po. I think at the time partner niya, no? Tama po. Will not mention na para hindi sila ma-involve kasi we're not saying that there's anything illegal about that. Pero ang sinasabi natin, habit na nila na gamitin yung mga abogado o yung bufete o law office nila para sa kanilang financial dealings, no? Opo. Okay. Secondly, former Vice Mayor Mercado, no? Marami nagtatanong di ba? Bakit parang hindi kita binubugbog sa mga tanong, no? Today is a perfect example. Kung bubugbugin kita sa tanong tungkol sa mga bank accounts, limitado masasabi mo. Pero yung pinagbintangan mo today, si VP Binay, sa isang simpleng gesture, maprove niya kung totoo o hindi yung sinabi mo. Ba't ko po nasabi yon? Baliktarin natin sitwasyon. Kung right now, ako po ang ina-accuse mo, kung sinabi niyo po dyan, ikaw, Senador, nakaharap ko ngayon, may $5 million ka sa Guam. Meron kang 5 million Hong Kong dollars sa Hong Kong. At meron kang 10 million pesos dito sa isang bangko sa Manila. Pwede kita i-grill. Kaya lang you will stick to your statement, di ba? Pero kung pipirma ako ngayon ng sulat na wine-waive ko ang karapatan ko sa bank secrecy, hindi po ibig sabihin na kailangan ipakita sa tao lahat ng detalye. Para ipakita lang sa iyo, may account nga ba ako sa Guam? May account nga ba ako sa Hong Kong? Dito ba magkano magkano yung amount nung peso account? Madali pong malalaman sino nagsasabi ng totoo at hindi. At ito ang konteksto kay Mr. Chu. Sabi ni Mr. Chu, may down payment ng 11 million, wala sa dokumento ng kumpanya niya. So, nung sinabi ko, willing ka ba na tignan yung bank account mo, biglang sinabi niya, baka makidnap siya. Paano ka makikidnap? Hindi naman natin ilaladlad sa tao lahat ng laman ng account mo. Titignan lang natin saan galing yung 11 million, saan umikot, saan pumunta. No? Sinasabi ko to, Mr. Chair, kasi habang tayo nag-hearing, ang Vice President kaninang 9:30 ay nagla-live interview sa Cebu at kanina, 2:50, 21 minutes ago, habang nagte-testify si Vice Mayor Mercado, si Mr. Chu naman ay nasa ANC, live I guess, no? Live or tape yon, at sinasabi, sinabmit niya daw lahat ng dokumento dito sa Senado. Ang sabi ni Mr. Chu, Mr. Chairman, 20 minutes ago, habang siya ay nagsasalita, si Vice Mayor Mercado, ini-interview si Mr. Chu sa ANC. At sabi niya, lahat ng dokumento na kailangan natin, sinabmit naman. Alam niyo po, ako, very fair ako at pinapakinggan ko lahat. Pero grabe po, ang dami ko nang nakilalang tao na, minsan nagsisinungaling, minsan totoo, honest, hindi. Pero itong si Mr. Chu, sa 10 sinabi, 11 parang hindi totoo eh. Alam nyo, kahapon, nagbibiruan kami ng staff ko, sabi niya, true or false. Sabi nung isa, pareho din ibig sabihin nun eh. Kasi hindi naman, yung sinasabi niya, sa media, na sinabmit, na eto, etc. Pagdating dito, tinanong mo, kabaliktaran.
So, kanina ko pa iniisip, Mr. Chairman, how do we proceed? Kasi si Senator Trillanes feels that tapos na yung issue na yan. In terms of preponderance of evidence o yung bigat ng ebidensya, I agree with him. But in the sense naman na people deserve to know the whole truth. And in the sense that, Mr. Chair, na ang problema natin sa Senado at Kongreso, no one respects anymore yung the law and perjury. Sa ibang bansa, when you lie to Congress or Parliament, it is the Minister of Justice or the Attorney General who will file perjury cases against you. So I will agree with Senator Trillanes not to call Mr. Chu, but I will pursue the subpoena as far as the documents are concerned, and I will ask for 2 minutes to show these questions that I agreed with Mr. Chu. Sinabi ni Mr. Chu na I will yield first to Senator Trillanes, then I'll ask for 3 minutes. Okay. Well, Mr. Chairman, I yield to the pleasure of Senator Cayetano if he feels that we need to clarify certain things to Mr. Chu. Wala pong problema sa akin yan. Sa akin lang, parang maliwalas ang aura ko ngayon dahil walang pampainit na ulo. Pero, well, kidding aside, I submit to the wisdom of the body in that regard. And also, as regards the presentation of Vice Mayor Mercado, ang napakita po natin dito yung pagkatao ni Vice President Binay. Dahil nagpapanggap siya na human rights lawyer siya 1986, siya ay na talaga na parang siya ay makimahirap. Pero nakikita nga dito na noon pa lang pala ay nagkakamal na siya ng salapi at the expense of the poor people of Makati. So yung pagpapanggap niya hanggang ngayon po nagtuloy-tuloy. And I think that is very telling. At yun po ang value sa akin ng presentation ni Vice Mayor Mercado ngayon. But again, I submit to the wisdom of the chairman. Kung hindi talaga siya relevant, then he may exercise his prerogative. Yes, Mr. Chairman. I thank you very much for that, Senator Trillanes. If you notice, I don't like making judgments, especially midway. So, nung sinabi ng lahat dami, sabi ko, it looks that way, you give me ebidensya, but I'm not making a conclusion. I've never made a conclusion that he's a liar. But can you imagine, he has a letter here saying that he will not submit any more evidence. We have records promising what he will say, what he will, meron tayong record, pinapromise ko ano isasubmit niya. Sa mukha ko, sa mukha natin lahat, sinabi niya, available yan, ibibigay. Susulat siya na hindi niya ibibigay, then sumiar lang ako, makikita ko sa TV, sasabihin niya sa publiko, nasa Senado na po. So how can I not make the conclusion? But still, I will give him a chance, no? But Mr. Chair, if he was here today, no? Ito po, I'll just show you 3 or 4 slides. If he were here today, Okay, go ahead. ito po yung agreement namin na pag-uusapan. Hindi ko na hulalahatin kasi wala siya dito para mabigyan siya ng tsansa, no? Can you put the first slide? Sabi po kasi niya na he's a successful businessman, no? But I've been looking at his financials. When they started in 1997, he lost 47,000 pesos. 1998, lost 300,000. 1999, lugi ng 750. 2000, lugi ng 380. 2001, lugi ng 116,000. Ang una po nilang kita ay 2002, 28,000. 2003, kumita ng 11,000. Hindi po 11 million niya, 11,000. 2004, kumita ng 96,000. 2005, 280,000. 2006, 646,000. 2007, biglang lumaki. A profit of 6.7 million. And then 505,000, 2009, 9.8 million or almost 10 million. 2010, biglang kumita ng 57 million. 2011, biglang kumita ng 192 million. But 2012, nalugi ng almost 800 million. And 2013, kumita daw ng 22.45 million. Next slide. But if you look at his assets, kasi hindi ka naman pwedeng kumita ng malaki na wala kang investment. Hindi naman to sugal or loto na maliit yung investment mo, malaki kita mo, no? You would see from 1997 all the way to 2003, no? From 500,000, wala pang 3 million ang kanyang assets. And if you look from 2004 to 2005,
hindi lumalampas ng 15 million. 2006, 1 million hanggang 18 million. At kung titignan nyo po, lahat ng kanyang increase in assets, pera din nila na pinapasok lang po nila. It's capital that they put in, no? It's only in 2007 na suddenly naging 335 million ang kanyang assets. Pero ito po ay utang. 2 long-term notes payable, 13.8 million. Current liabilities increased from 9.8 to 195. So yung assets lumaki, pero yung liabilities lumaki din, no? And then it's in 2009 na biglang naging 600 million. But ito po yung backdoor listing. Sabi po kasi niya, nagpa-list siya at kumuha na siya ng pera sa market. Pero hindi po ganun pala nangyari. Nakalist siya sa Australia at pagkatapos po ay nagbigay lang ng requirement sa ating stock exchange. Tapos naglagay po siya doon. Then sinabi niya yung equity nila increased from 546 million to 1.5 billion. Bali may nagpasok ulit po ng pera, no? 2011 naging 2.2 billion. Okay, and then 2013 4.79 billion. Pero tingnan niyo po 'to, no? So, what happened between 2009 to 2010 kung saan siya biglang kumita? Yung pong kanilang brand, Fresh Choice Always. Ako po, mahilig pong mag-grocery kasama nanay ko o kaya asawa ko, no? Pagpunta sa SNR, palengke, nag-enjoy po ako doon, no? But hindi ako masyadong maano sa mga brand, no? So, kayo na po magsabi kung itong Fresh Choice Always ay isang kilalang brand. Bakit? Because it was valued at 184,000 pesos in December 13, 2009. Suddenly, in December 31, 779 million na ang brand. So, from less than 200,000 pesos, almost 1 billion na just for the brand name, no? Para dun po sa mga nanonood, nakikinig. For example po, Selecta, no? Sa sarap po ng gawa ng Arce family po, nung ice cream nun, binili sa kanila hindi yung formula, yung ano lang po, yung pangalan. At malaki po ang value ng brand, kaya binili po ng isang korporasyon. And then tinuloy nila ice cream nila na iba ng brand, no? So yun ang example na pwede talagang daan milyon, bilyon yung brand, di ba? Ang Coke, Colgate, kung ibebenta nila ang kanilang brand, pero hindi kasama yung formula, napakalaki nun. Pero, nakatanong na ako sa ilang tao, paano na value ang Fresh Choice Always from 184 to 800 million? Ano po ibig sabihin yan? Ibig sabihin yan, kung ibebenta niya yung brand, yung pangalan lang nung kanyang binibenta, meron bibili sa kanya ng 779 million pesos. Okay. Biological assets, from zero in December 31, 2009, suddenly 500 million the next year. So, ganun ba karaming baka, puno, manok, or whatever, biological assets ang binili niya. So, kung nandito siya ngayon, yun ang itatanong ko sa kanya. Kasi taon-taon lugi siya, pero taon ng taon taas ang assets, labas ng pera, at meron pa rin nagpapasok. Pero nung sinundan ko, umiikot lang yung pera niya, no? Hindi ko nakukompletuhin, no? Pero kahapon po sa interview, sabi niya, dahil sa Senado, dahil kay Cayetano, dahil po kay Trillanes, bumabaksak po ang confidence ng investor sa akin. Mga kasama, kung titignan nyo po yung slide na to, February 7, 2012, 11 pesos and 10 centavos po yung share niya. Huwag nyo naman po sabihin may Cayetano, Trillanes at may hearing na nung February 7, 2012, no? Yung po, yung 2 years ago. Makikita nyo po yung graph, no? Kahit wala pa hong hearing, pababa na ng pababa ang kanyang shares. In fact, umabot na ng 4 na piso ng January pa lang ng 2014 na wala pang pinag-uusapan na hearing na to. And in fact, in October 1, nung hindi pa nababanggit ang kanyang kumpanya, 2 pesos and 70 centavos ang kanyang share price. Ngayon po, 2 pesos and 24 cents. And by the way, Mr. Chair, manipis ang trade nito, ha? It's about 1 to 2 million pesos lang ang trade nito. So, ang point ko po dito, sa media, tayo pinagbibintangan na legitimate negosyante, bumabaksak. Hindi niya sinasabi sa publiko,
Nalulugi kasi yung mga kumpanya at wala palang laman. So kung nandito ko siya, papasagutin ko siya. Pero mukhang unfair naman, siya ang ikot ng ikot sa media, sasabihin niya, nalulugi dahil sa amin. Pero yung pala, matagal nang bumababa, ginagamit niya lang na excuse ang Senado. Last slide po, ito na po yung sinabi ko sa inyo kanina. Yan po ay galing sa Batangas 2 Electric Cooperative. Ayan po, Agri Fortuna Farm. Due date September 2014. Yung nasa kaliwa, next slide. Ito, July 2014. Ito po yung deposit slip ng Metro Bank. May account number sa ibabaw, may check number sa ilalim. So I'll ask the Blue Ribbon Committee to write the bank, and if it's not a violation of the bank secrecy law, to know kanino nakapangalan, no? Yung account number na ito, no? And then, ayan po, the next slide, bank branch sa JP Rizal, no? And then I also have na wala sa slide ng October billing nila. But can you just go to the contract? Forward lang. Forward. Sige pa, isa pa. Yeah. Mr. Chair, ito po yung kontrata nila with Batangas Electric Cooperative, no? If you will go to the to the second page, sorry, can you go to the first page, the page before, no? Diyan po mababasa nyo, 30% payment, they will pay 1 point something million. Second party shall pay 5,980,954 pesos. Kasi po lahat ng kuryente dyan, sila magbabayad ng mga poste at kuryente para makabitan. So ibig sabihin, sir, 2007 pa lang, kinonsolidate na nila yung buong area. Talagang ginawa na pong farm yan, even before Mr. Chu came in, at ang nagbabayad na po yung Agri Fortuna. At kung titignan mo po ang records ng Agri Fortuna, nandun po yung down payment nila. Tinignan ko sa financial sheet nila, no? So, kung bakit kapag kabayaran, Agri Fortuna, pero pagkabentahan na ng lupa, Laureano Gregorio na, yun po ang hindi masagot hanggang ngayon. At hanggang ngayon po, ayaw magpakita ni Mr. Laureano Gregorio, ayaw magpakita po ni Jerry Limlingan, ni Ebeng Baloloy, at mukhang, if you can't beat them, join them, mukhang si Mr. Chu magtatago na rin, no? But I'm showing this, I have much more, and I want him to answer it. And if he can answer it, at kung tama yung sagot po niya, meaning, if he can justify sa nanggaling ang pera na sa kanya talaga, I will apologize in front of the Filipino people. But so far, right now, Mr. Chair, it has been lies and more lies, no, that he has been giving us. So, Mr. Chair, at this point, may I check the status of our subpoena to Mr. Limlingan, to Mr. Baloloy, unless my colleagues have questions to the resource persons. Okay, there are no more questions. So, all those who have been properly served subpoena to appear today and did not appear should be given show cause orders and why they should not be cited for contempt. May we know the status of the efforts to serve the subpoena to Mr. Limlingan and Margaret Licknock? Ano report? Okay, so I think we have served this at all his... excuse me. Yes, Mr. Before we adjourn, there are two things I would like to make clear. No, first, I would like to have a qualifying statement that my statements on the over design, these are allegations of the quantity surveyors. No, so this doesn't come from me. So just in case I'm misquoted, these are allegations of the quantity surveyors. No?
And then number two, officially, my client for the appraisal of the hacienda in Batangas is the Binay Law Office. I was referred to them by Mr. Chu, but then the one who paid and asked me to do the job was the law office. So permission to release the appraisal has to come from the law office. Thank you for that, Mr. Cuervo. And that's the reason why I wasn't insisting that you hand it over today. And I'm waiting for the law office or Mr. Chu to be the one to hand it over. But the staggering po ang conflict of interest because Attorney Subido is the director and also a partner of the law office. And then he did the due diligence, no? So, and then now they don't want to submit it, no? But anyway, Mr. Chair, as we're waiting for, and thank you for that, Mr. Cuervo, while we're waiting for the report on the subpoena or the serving of the subpoena to Mr. Limlingan, let me just clarify, no, not backdoor listing, but listing by introduction ang ginawa po ng Agri Nurture Corporation, no? But I'm issuing that challenge to Mr. Chu, no, na come here, make your own presentation. You need 1-2 hours. Show us where the money came from because I also have documents and presentation here that it's yung pera pa ikot-ikot lang, Mr. Chair. Mr. Chair, my information and maybe the Blue Ribbon Committee can confirm. As far as Mr. Limlingan is concerned, all known addresses, meaning addresses that he himself listed in government forms, no, including SEC forms for his corporations, those areas, those places are now saying that he does not live there. Is that correct? Okay, the Blue Ribbon Committee staff confirm, no? So therefore, Mr. Chair, I move that we issue a show cause order, and if they cannot answer satisfactorily why they should not be held in contempt, that that we ask the mother committee, the Blue Ribbon Committee, to issue a detention order until the contempt is purged, no? For Miss Ebeng. No, as far as Miss Ebeng Balolo is concerned, her counsel appeared before this committee. Therefore, we consider the subpoena as having been duly served on Miss Ebeng Balolo because she sent counsel. That's right. We're only talking about two personalities here, Jerry Limlingan and his wife, Margaret Licknock. As far as being deemed as served and show cause, no? But we did not accept. But Mr. Chair, I think that's the wife, yes. But as far as the lawyers, we have told them already that we do not accept their reasons for not attending, meaning their citation of several Supreme Court cases that are not applicable to this. So I think they should have been here today, yet they are still not here today. So a show cause order is also in order, Mr. Chair. Okay, since we have tried to serve the subpoena for Mr. Jerry Limlingan and Margaret Licknock in all their known addresses, the subcommittee hereby considers that the subpoena have been duly served. Therefore, let a show cause order issue against these two personalities for them to justify their absence and for them not to be cited as in contempt. Okay, so ordered. So, any more questions for our resource persons? So, thank you very much, gentlemen, and to all of you. Executive Director Santiago, please. We need your inputs in the legislation that we are considering. So, our next hearing on PS Resolution number 826 would be on November 17 at 9 o'clock in the morning. So our hearing is hereby suspended. Ano ba? Wala pa yung